Magsaing na kayo. Sigaw ni Felix habang naglalakad palapit sa amin. Dala-dala na nila yung malaking timba na may bigas. Nabawi na rin nila. Nice. Rice. Isa na lang ang problema namin, yung sa Section A yung cooler namin na nilagyan nila ng alak. Sana pati sa kanila gumana din yung plano ni Sin. Nagpahinga muna sandali sila David. Mukhang napagod sa pagpapabalik-balik dito. Sa amin. Sa Section A naman tayo. Sabi ni Sin na mukhang hyper na naman. Teka lang naman. Reklamo ni Calix. Magpahinga ka muna Sin. Masyado kang excited sa plano mo. Sita sa kanya ni Eman. Nakanguso namang naupo si Sin sa tabi ko. Kahit natatawa na rin sa kanya. Masyado. Siya nang na-excite sa plano niya. Hindi niyo ba napansin Snorlax ko? Tanong ko sa kanya. Umiling siya. Sino namang aning ang gusto nang yumakap sa stop toy sa ganitong lugar? Sarkastiko niyang tanong. Naningkit ang mata ko sa kanya. Ako yung aning na yun. Kaya nga nagdala ako para merong kayakap. Kakahiya naman. Tumayo sila David at inayos yung fishing rod. Nakita ko din na nagsitayo na yung iba. Dahan-dahan din akong tumayo para sumama sa kanila. Sasama ako. Sabi ko at tinignan nila ko. No, stay here and have rest tea. Utos ni Kiefer. Kanina pa naman ako nakapagpahinga. Kahit na Jay. Hindi basta-basta yung nangyari sa'yo kaya kailangan mong magpahinga. Pilit ni Yuri. Pero kasi, Jay. Maotoridad na tawag ni Kiefer sa pangalan ko. Huwag ka na makipagtalo. Yung Snorlax ko nga. Kailangan kong bawiin yun. Nakikiusap na sabi ko sa kanya. Please. Napabuntong hininga siya bago suklayin ang buhok. Fine. Sa yes. Pero sasama ako. Dagdag niya at tinignan yung mga ulupong. Maiwan na yung iba sa inyo. Kami naman ang sasama. Nagnod sila bilang pagsang-ayon. Ako, si Sin, David, Felix, Yuri at Kiefer ang lumakad papunta sa camping site ng Section A. Sa magubat na parte kami dumaan. Kahit masakit ang katawan ko, tiniis kong lahat. Yun para lang mahanap si Snorlax ko. Nagtago kami sa halamanan. Si Sin naman umakyat sa puno at pumwesto sa pinaka matibay na sanga. Inabot ni David sa kanya ang fishing rod kung saan nakasabit si Bestie. Dun ka Kiefer di. Turo ni David sa hindi kalayuan sa amin. Back up ka namin. In case na mahuli kami. TFF. Bored na sagot niya. Manong sumagot ng maayos. Naglakad naman siya dun sa tinuro ni David. Medyo malapit siya sa pwesto ng cooler. Maiwan ka dito. Sabi ni Felix kay Yuri. Bantayan mo si JJ. Nagnod si Yuri at tinignan ako sa kangumiti. Dito tayo. Sabi ni David kay Felix. Naglakad sila papalapit sa cooler pero may kinuhang kaputol na halaman si Felix. Pangtakip ata sa kanila. Hinahanap ng mata ko yung Snorlax ko. Nanlaki ang mata ko nang makita kong yakap. Yakap ni Ella yun. Hoy! Snorlax ko yan. Snorlax ko. Sabi ko habang nakaturo kay Ella. Ako nakukuha. Sabi ni Yuri at naglakad palapit sa pwesto ni Ella. Tinignan ko sila David na mukhang hinihintay si Sin. Nagsenya sila sandali at ginawa na nila ang plano. Inihagis ni Sin ang fishing rod na parang namimingwit. Saktong nalaglag yung ahas. Sa pwesto ng mga babae nang nagkukwentuhan. Malakas na sigaw nila na pinangungunahan ni Nino pa nga ba? Eddie ni Freya. Nagkagulo silang lahat. Maging mga kalalakihan hindi alam ang gagawin. Lalo na nang galaw-galawin ni Sin yung fishing rod. Nagmukhang tumataas ang ulo nun at parang manunuklaw. Habang natataranta ang lahat at nakafocus ang tingin sa ahas. Kinuha ni David at Felix ang pagkakataon. Mabilis nilang hinatak ang cooler. Agad namang sumunod si Kiefer sa kanila para tumulong. Bumalik sila sa pwesto namin.
Naghabol muna ng hangin ang tatlo. Tingin ko ay napagod sila dahil mabigat yung cooler. Hinanap ko si Yuri at nakita kong dahan-dahan niyang kinukuha si Snorlax na nasa damuhan. Mukhang naihagis yun ni Ella sa pagkagulat. Nang makuha, tatakbo na sana si Yuri pabalik sa amin pero nahuli siya. Nahuli siya ni Ella. Para silang nag-usap sandali at nagnod naman si Yuri bago tumakbo pabalik sa amin. Anong pinag-usapan nila? Nakuha ko. Sabi niya sabay abot sa akin ni Snorlax. Snorlax ko. Sabay yakap ng mahigpit doon. Bigla na lang lumapit sa amin si Sin, medyo pawis at parang namumutla siya. Umalis na tayo. Sabi niya. Napatingin kami sa fishing rod. Wala na yung ahas. Ulo na lang yung natitira kay Bestie. Yung best friend ko. Mamaya na tayo mag-usap. Tara na. Aya ni David. Mabilis kaming umalis at sa magubat na parte ulit kami dumaan. Medyo madilim sa totoo lang. Salamat sa liwanag ng buwan kaya nakikita pa namin yung dinadaanan. Kahit kaunti. Hindi kami makagamit ng flashlight at baka mahuli kami. Ano bang nangyari? Bakit tulo na lang natitira sa best friend ko? Tanong ko. Bahagya na natawa si Sin, di yung pinsan mong malakas ang sapak. Bigla na lang. Hiniwa ng kutsilyo yung ulo ng ahas. Siyempre nabigla ako kaya hinatak ko pabalik. Gulat kaming natigilan. Paano kung nakita nila? Shit baka mahuli kami. Huwag kayong mag-alala. Sabi niya sa amin habang nakataas ang dalawang kamay. Akala nilang lahat tumalsik ang ulo sa kung saan. Sigurado ka? Tanong ni Felix. Naman. Mayabang niyang sagot. Then throw that thing away. Inis na utos ni Kiefer habang nakaturo sa ulo ng ahas. Sure kayo? Mawawala ng remembrance si JJ sa best friend niya. Nangungonsen siyang sagot niya. Natawa naman sila Yuri sabay tingin sa akin. Inirapan ko naman si Sin dahilan para. Lalo pa silang magtawanan. Bumalik na kami sa camping site namin. Hindi talaga tinapon ni Si yung ulo ng ahas. Sinabit niya pa yun malapit sa bonfire. Nice. Kanina pa ako nauuhaw. Painom. Bakit may sanmig dito? Nagkakagulo sila habang nakapaikot sa cooler. Naupo naman ako malapit sa tent ko. Habang mahigpit na nakayakap kay Snorlax. Mamaya na yan. Kumain na muna tayo. Sabi ni Eman. Nakita kong may sinaing na. Nakahanda na rin yung ulam namin for tonight. Iyay! Hampas ang talong sa bagoong. Nahihiya ako kay Eman. Hindi ko kasi siya matulungan sa paghahanda ng kakainin namin. Wala pa namang saysay tong mga to. Medyo gumaan lang pakiramdam ko nang makita ko si Josh na tinutulungan siya. Word. Kung dati nakakakilabot si Josh, ngayon parang nakakainis na siya. Simula kasi. Nung nag-away-away sila, laging masama ang tingin niya sa akin. Sa bawat tingin niya, parang sinasabi na kasalanan mo tong lahat. Hindi ko na naman siya magawang kausapin. Baka maulit lang yung nangyari dati na. Nagsagutan kami. May bigla na lang nag-abot ng plato na pagkain sa akin. Napataas ang tingin ko para tignan yung may-ari ng kamay. Kiefer kumag. Eat. Utos niya. Kahit labag sa loob ko dahil wala akong gana, kinuha ko pa rin. Sure akong makikipagtalo lang tong isa na to, masunod lang yung gusto niya. Naupo siya sa tabi ko habang hawak ang plato niya. Aano ka dito? Takang tanong ko. Parang nainis siya sa sinabi ko at tinignan ako ng masama. You're seriously asking me kung aano ako? Dahan-dahan naman akong nagnod. Feeling ko may mali akong nasabi. Am I not allowed to eat beside you? Sarkastikong tanong niya. Yun pala yun. Hindi naman sa ganun. Sagot ko at otomatiko akong napatingin kay Yuri. Nakahiga siya sa kinabit nilang duyan na dala niya at nakatingin sa amin. Kusa din siyang umiwas at pumikit na lang habang nakapatong ang braso sa noo niya. If you don't want me here, just say so, D.
Sabi ni Kiefer. Bigla naman akong nasaktan sa sinabi niya. Hindi kasi sa ganun. Agad ko siyang hinawakan sa braso nung tatangkain na niyang umalis. Hindi. Aano ka biba? Pilit ng ngiti kong sabi. Kumain na tayo. Dami mong arte. Wala siyang reaksyon na kumain. Sinabayan ko naman siya kahit sa totoo lang na ilang. Ako. Napapansin ko kasi yung iba na tumitingin sa amin. Para bang napakalaki ng kasalanan na kumain ako kasabay yung hari ng mga ulupong. Parusa ang bawat pagmuya at paglunok ko. Kumikirot kasi yung gilid ng labi ko. Kasabay nun ang pagkirot ng lalamunan ko. Buti nga kahit papano nakakakain ako. Nung pinagtulungan ako ng seksyon na dati. Kahit laway ko ayaw tanggapin ang tiyan ko. Ay! Mga pangit! Sigaw ni Felix pero walang tumingin sa kanya maliban sa akin. Pangit ako. Mga pangit. Sigaw ulit niya. Ikaw lang pangit dito. Sagot ni Sin sa kanya. Mga gwapo. Sigaw na naman niya pero sa pagkakataon na to marami na ang sumagot. Bakit? Sabay-sabay nilang sigaw. Kepel nemen. Titigas ng mukha nyo. Inis na sabi ni Felix. Sira yung tent nung iba kaya. Kailangang mag-share. Ay nga. Share tayo. Sa'yo na lang ako makikishare. Share tayo tapos yayakapin kita. Ulo. Bakla. Malakas na tawanan ang narinig ko sa kanila. Gustuhin ko mang makitawa hindi ko magawa. Automatiko akong napatingin kay Kit. Malungkot ang mukha niya habang patuloy. Sa pagkain. Yung bagay na iniiyakan niya, ginagawa lang katatawa ng iba. Para sa akin mahirap din. Yun. Mabigat sa kalooban. Jay. Tawag sa akin ni Sin, sa'yo ako makikishare. Sige lang ni. Bored kong sagot. No, Lee. Maotoridad na sabi ni Kiefer. Pare-pareho kaming natigilan. Kahit yung ibang nagtatawanan, tumahimik din si Yuri. Na nakapikit kanina ay dumilat at tumingin sa amin. Oo, okay lang naman sa akin. Nagkasama na kami ni Sin sa kwarto dati. Paliwanag. Ko. Jay. Your room is wide and your tent is not. Tinignan niya ako ng seryoso. Babae ka at lalaki pa rin si Sin. Ang dumi naman ng utak nito. Pakilinis please. Ano? Hindi naman iba sa akin si Sin. May halong inis sa boses ko. Ang totoo nami-miss ko na rin yung bonding namin ni Si tuwing gabi. Gusto ko din. Sanang marinig ang kwento niya tungkol sa tinitirhan niya. No one will share a tent with you except me, of course. I visit. Gagalitin ako nitong lalaki na to no one will share. Tapos siya pwede. Ang tindi mo. Brad. Excuse me. Sabi ni Yuri at umayos ng upo sa duyan. Hindi porket may relasyon. Kayo ni Jay ay pwede na kayong magsama sa tent. Tumayo siya at bahagya ng naglakad. Palapit sa amin. No one is allowed to share a tent with her. Ang pangit naman. Yata kung magsasama ang isang babae at lalaki sa tent. Ano? Tumayo si Kiefer at parang naghahamon ang tingin niya kay Yuri. Hala! Kala ko ba? Magkasundo sila? Bakit parang may tensyon na naman? Fine. JJ will sleep alone on her tent. Seryosong sagot ni Kiefer. Bakit hindi niya nalang hayaan si JJ na mag-decide? Suggestion ni David at tumingin sila sa akin. Bakit ako? Kapag namali ako nang sasabihin, baka bigla na lang silang magrambulan dito. Tinignan ko si Kiefer at Yuri. Ganon din yung iba. Si Sin na lang siguro. Mahina kong sagot. Kay kung okay lang. Huminga ng malalim si Kiefer. Fine. That's what you want. Okay lang. Sagot ni Yuri. Ayoko sana pero kasi. Nagmamakaawa yung tingin ni Sin, walang siyang ka-share ng tent. Sinira din kasi yung tent niya. Pagkatapos kumain, inayos nila yung mga pinagkainan namin. Sila Calix at Eren ang naghugas.
Dahil malayo ang banyo, nag-toothbrush na lang yung iba at natulog na. Pinili kong pumunta ng banyo. Gusto ko din kasi makita yung itsura ko sa salamin. Nagpasama ako kay Sin na busy sa paglalaro ng bato. Umayos ka nga. Sita ko sa kanya matapos sipain ang bato at muntik pang makatama. Bakit? Bakit ka dyan? Hindi niya ako pinansin at nagtuloy lang sa paglalakad. May nga kasabay kami na taga ibang section. Kanya-kanya sila ng kwentuhan. Grebe. May ahas pala dito. Nga. May napunta nga din samin. Samin din. Samin wala. Nagtinginan kami ni Sin at halos pigilin namin ang paghinga para lang hindi kami matawa. Kung alam nyo lang. Rocky. Sigaw ni Sin habang kumakaway. My loves. Salubong ang kilay ni Rocky na lumapit sa amin at aambaan ng batok si Sin. Pinagtinginan din kasi kami dahil sa ginawa niya. Ingay mo. Inis na sabi niya pero tinawanan lang siya ni Si. Tumingin siya sa akin kaya agad ko siyang inisyan. Hi. Tinignan niya ko at parang sinusuri ang muka ko. Pasabayan? Bahagya akong umiwas para hindi niya makita ng maayos. Hindi rin sakto ang ilaw sa pwesto namin kaya alam kong hindi niya makikita ng maayos. Tinignan ni Rocky ng masama si Sin, sinasaktan niyo ba si JJ? Hindi ah. Kami pa nga sinasaktan niya. Depensa agad niya. Kapag nalaman kong sinaktan niyo si Jay. Yari kayo sa akin. Banta niya at humarap. Sa akin sabay ngiti. Sabay na tayo sa CCD. Dahan-dahan naman akong nagnod. Hindi naman kasi ako pwedeng samahan ng bata ng kumag sa loob ng banyo. Umiti sa akin si Si at sumenyas na hihintayin niya ako. Lagaslas ng tubig galing sa shower ang umaalingaw sa Si kasabay din nun ang tawanan at kwentuhan ng ibang section. Best friend ko ang kanilang topic. May ahas din ba doon sa site nyo? Sa amin wala. Tanong Rocky at pumwesto sa harap ng lababo. Meron. Halos pabulong kong sagot. Sa amin naman kasi talaga nagpakita yung best friend ko. Tapos ginamit lang namin sa siya. Humarap ako sa salamin at mula sa pwesto ko, kita ko ang pasa sa gilid ng labi ko. Pati yung marka sa leg ko na sinakal ni Cyrus nakikita ko din. Tama nga ako. Pasa nga yan. Sabi ni Rocky at pinagmasdan ang muka ko. May. Nanakit ba sa'yo? Umiling ako. Oh, wala. Ano iyan? Tumama nung nagkakagulo kami dahil sa ahas. Halata nang ayaw niyang tanggapin yung dahilan ko. Kaya lang wala siyang nagawa kaya. Nagnod na lang siya. Naglagay siya ng toothpaste sa toothbrush niya at sinumulang. Magsipilyo. Sandali kong tinignan yung mga nag-shower na babae. Ang iingay kasi nila at panay. Ang kwentuhan. Kahit gustong-gusto ko na silang sigawan hindi ko na ginawa. Sipilyo na lang ako. Pagkatapos nun, hinintay namin pareho ni Rocky na magkaroon ng bakante sa shower room. Medyo matagal dahil puro arte pa yung mga nag-shower. Pagpasok sa loob, mabilisan lang ang ginawa ko dahil alam kong naghihintay si Sin. Sa labas, baka bigla na lang mainis sa akin yun. Grabe yung ahas kanina. Dinig kong sabi sa labas ng cubicle ng shower. Buti na lang ang galing ni Aris. Pamilyar sa akin yung boses nung nagsasalita. Hindi ako sigurado pero pakiramdam ko. Si. Tawal mo Mika. Nalaglag na. Boses ni Ella. Bakit ganun? Yung kay Ella nakilala ko, yung kay Mika hindi. Ganun yata talaga. Kapag kinaiinisan mo. Sandali pa silang nag-usap. Tinuloy ko naman yung pag-shower ko. Malapit na akong. Matapos nang marinig ko ulit sila at sa hindi ko maintindihan na dahilan bigla. Na lang akong kinutuban. Sure ka ba dyan? Hindi ba magagalit si Aris? Tanong ni Mika. Hindi ko alam. Pero sure naman akong maiintindihan niya. Pero kasi. Tapos na yun. Hindi mo na dapat ungkatin pa. Dinig ko ang pagbuntong hininga ni Ella. Yuri deserved to know the truth. Yuri. Truth?
Kailan kayo magkikita? Tanong ulit ni Mika. Hindi pa ako sigurado pero sinabi ko sa kanya na hintayin niya. Nag-uusap sila. Anong truth yun? Bakit kailangan pa nilang magkita? Naguguluhan. Ako. Hindi ko na sila narinig pang nag-uusap. Bahagya akong sumilip sa pinto ng cubicle. Wala na sila sa harap ng salamin. Lumabas ako agad at kinuha ang mga dala ko. Sakto naman labas din ni Rocky sa cubicle. Tinignan niya ako at bigla na lang nagsalubong ang kilay niya. Hala! Bakit namumula ang lig mo? Nag-aalalang tanong niya. Napatingin sa amin ang ibang tao. Binalot ko naman agad ng tawel ang lig ko. O wala tuloy. Sagot ko at lumakad na palabas ng sisi. Kasunod ko lang si Rocky at nang makalayo kami, agad niya akong hinawakan sa braso at hinarap sa kanya. Galit ang mga tingin niya. Si Kiefer may gawa niyan no? Hindi. Mabilis kong sagot. Jay, hindi mo kailangang itago sa akin. Alam ko nang may relasyon kayo ni Kiefer. Tumingin siya sa paligid para tignan kung may ibang tao. Kaya kung sinaktan ka. Niya sabihin mo. Hindi si Kiefer may gawa nito. May nanakit sa akin pero hindi siya. Napakamot. Ako sa ulo. Bakit mo naman naisip na si Kiefer ang may gawa nito? Huminga siya ng malalim. Dahil ginawa na niya yan. Seloso yung siraulo na yun. Bigla na lang bumilis ang tibok ng puso ko. Hindi ko masabi kung kinakabahan ako. Ginawa. Kanino? Umiwas siya ng tingin sa akin. Alam kong ayaw niyang sabihin. Pero kagaya din siya ni Sin kaya alam kong hindi din siya makakatiis. Kay Freya. Kay Freya. Shit! Naging sila nga pala ni Freya. Pero parang ang hirap maniwala na magagawa nga. Ni Kiefer. Sandali akong natahimik at napaisip. Nung halikan ko si Yuri sa gilid ng room namin, hinawakan niya ako sa panganon. Natakot ako sa kanya at akala ko kaya niya kung saktan. Siguro kaya nga niya. Pero ang hirap pa ring maniwala. Nagpapasaway na din kasi si Freya nun. Kaya siguro ganun na din ang nagawa ni Kiefer. Dagdag pa niya. Pero kahit na, hindi pa rin sapat na dahilan yun. Kahit naman mukhang coloring book. Si Freya, babae pa rin siya mukha nga lang paa. Hoy! Andyan na pala kayo. Sigaw sa amin ni Sin habang tumatakbo palapit. Nawala siya sa isip ko. Kanina ko pa kayo inaantay dun. Sabi niya at sandaling naghabol ng hangin. Wala ka naman kaya dun. Inis na sagot ni Rocky. Bulag ka lang ng pagmamahal mo sa akin kaya hindi mo ko nakita. Maliit ka kasi kaya mahirap kang makita. Inis namang tinignan ni si Rocky. Tatangkad din ako. At pagtangkad ko, papakasal na tayo. Panandali ang nawala ang iniisip ko dahil sa ingay nilang dalawa. Sobrang dilim na. At naririnig ko na ding nagtatawag ang mga organizer. Tara na si. Bukas niyo na lang tuloy ang usapang kasal na yan. Yaya ko sa kanya. Mabuti pa nga pero bago yun. I will kiss the bride. Sabi niya at mabilis na. Hinalikan si Rocky sa labi. Kung maliwanag pa, baka nakita ko ang pamumula ni Rocky. Natigilan din kasi siya at nakatakbo na si bago pa siya makarecover. Hinayupak ka. Inis na sigaw ni Rocky. Natawa na lang ako habang napapailing. Balik na kami dun. Good night. CJ. Good night. Pakibatukan na lang si Sin para sa akin. Pakiusap niya. Naglakad na kami sa magkaibang direksyon. Nakita ko si Sin na nagtatago sa likod ng puno at halata ng kinikilig sa ginagawa. Baliw. Maaga ako nagising. Hindi dahil maganda ang tulog ko kundi dahil may sumampal. Sakin. Sakit. Sa sobrang likot ni Sin matulog, nasampal niya ako ng hindi sadya. Gustuhin ko man. Siyang gantihan hindi ko na ginawa. Baka magkapasa siya sa lakas ng igaganti ko sa kanya. Bumangon na lang ako at sumilip sa labas ng tent. Sobrang tahimik at wala pa akong naririnig na gumagalaw.
Tanging huni lang ng ibon. At galaw ng dahon ang naririnig ko. Lumabas ako ng tent at nag-inat na sana hindi ko ginawa. Kumirot kasi katawan ko. Lalo na yung mga parteng nabugbog. Sandali akong nagpahinga bago kuhanin ang toothbrush ko at kumuha na rin ako ng tubig para maghilamos. Hindi na ako nagpunta ng sise dahil sobrang layo. Hasto naman at hilamos lang naman. Ang gagawin. Mamaya pa naman ako maliligo. Habang nagsisipilyo nakita ko nang gumalaw yung duyan ni Yuri. Meron kasing nakahiga doon at balot na balot ng kumot. Teka! Doon kaya natulog si Yuri? Sandali ko pang pinagmasdan yun at tumama nga ang hinala. Kunang bumangon ang nakahiga. Pupungas-pungas na tumingin sa akin si Yuri. Bakit ang gwapo pa rin niya kahit bagong gising? Good morning. Bati ko sa kanya. Sa halip na sagutin tinitigan niya ko na para bang kinikilala ako. Meron siyang kinuha sa gilid niya. Yung salamin niya. Sinuot niya yun at tinignan ako ulit. Ikaw pala yan. Sabi niya at mumiti. Good morning. Gusto ko din sana siyang itian pero para nang ayaw ng labi ko na gawin yun. Nahihiya. Ako sa kanya, sobra. Pinipilit kong ayusin yung natitira sa amin pero parang hindi ko na magawa. Bumaba siya sa duyan niya at kinuha ang toothbrush niya sa bag lumapit siya sa akin at kumuha ng tubig sa jog sa tabi ko. Sorry. Hindi kita nakilala. Sabi niya at sinimulang magsipilyo. Okay lang. Bakit nagsalamin ka ulit? Tanong ko. Ayoko namang tuluyang ilayo ang loob ko sa kanya. May utang na loob din ako sa kanya kung tutuusin. Ang pangit naman yata kung babaliwalain ko yun dahil sa sitwasyon namin. Hinuhubad ko yung contacts ko bago matulog. Wala ako makita ng maayos kaya ito. Muna. Sabi niya habang nakaturo sa salamin niya. Nagnod naman ako. Mahirap kayang magsalamin? Pero mas mahirap yata kung malabo ang mata. Malabo ang paligid. Kinakamusta pala tayo ng parents ko? Biglang sabi niya dahilan para matigilan ako. Sandali kong tinignan ang paligid. Baka kasi may makarinig sa amin at paniguradong usap o away na naman. Anong sabi mo? Umiti siya sa akin. Sabi ko, okay lang. Pero hindi tayo okay. Yuri. Don't say it, T. Putol niya sa sasabihin ko. I know you'll ask to stop the engagement. Hindi ako nakatingin sa kanya. Ganun ba ako obvious? Hindi ko kasi maintindihan kung bakit kailangan pa ring ituloy. Tinapos ko na yung pagsisipilyo ko at agad na bumalik sa tent ko. Gising na si Sin. Napupungas-pungas pang umiti sa akin. May bangas pa. Aga mo naman nagising. Sabi niya. Sampalin ka ba naman habang natutulog? Tignan ko lang kung hindi ka magising. Bulong habang nangunguha ng damit sa bag. Ha? Wala. Inilagay ko muna sa tabi yung damit ko. Maliligo kasi agad ako pagkatapos almusal. Pero mamaya pa yon dahil tulog pa si Eman. Lumabas ako ng tent at nakita kong gising na rin yung iba. Dumaan si Josh sa harap ko at ewan ko ba pero parang may iba sa tingin niya sa akin. Sinundan ko naman siya ng tingin. Problema nito. Nakita kong kumukuha ng mga maliit na putol na sanga si Felix. Mukhang gagamitin yung panggatong. Agad akong lumapit sa kanya at tinulungan siya. Aga mo ah. Puna niya sa akin. Para makarami agad. Nakangiti kong sagot. Kaya lang tulog pa yung tagaluto natin. Natatawa niyang sabi. Tinawanan ko lang din siya. Walang makakakain sa amin hangat hindi nagigising si Eman. Siya lang kasi masarap magluto sa aming lahat. Nagpapaturo ako dati kay Eman pero tumigil din ako. Lakas kasi ng hampas niya sa kamay ko nung minsang magkamali ako ng hawak ng kutsilyo. Hawak pa lang sa kutsilyo yun ah. Felix. JJ. Tawag sa amin ng kung sino. Sabay kaming lumingon at nakita namin si Rory na kumakay sa amin. Naglakad kami. Palapit sa kanila.
Gising na ang lahat at mukhang may seryosong pag-uusapan. Kompleto na? Tanong ni Edrix. Nagtinginan naman kaming lahat. Nang masigurong kumpleto, halos sabay-sabay pa. Silang sumagot ng, okay. Maaga tayong mag-aayos. Siyam ang start ng program para sa retreat. Lunch ng 12 sa tapos 1 oras 30 minuto vet naman yung recreational activity. Paliwanag ni Rory. Pero, hindi tayo kasali dun. Halos pare-pareho kami ng reaksyon dahil sa sinabi niya. Panong hindi kasali? Umaano kami dito kung hindi kami kasali? Pampagulo? Ano? Bakit? Tanong ko. Paano nangyari yun? Tanong ni Denzel. Bahahyan ang natawa si Rory. Para naman kayong bago ng bago. Nagkamot pa siya ng ulo. Malamang hindi naman talaga tayo kabilang. Si Sir Alvin niya lang ang dahilan kung bakit tayo nandito. Aano tayo niyan? Inis na tanong ni Blaster. Kahit ako nagsisimula na ding mainis. Display lang yata kami dito o kaya masabi lang na lahat ng 4th year kasali. Yung program ng Siyam, kasali pa rin tayo doon. Kakain tayo ng lunch tapos afternoon. Magsiesta na lang tayo. Paliwanag ni Rory. Boring. Bored na sabi ni Calix. Di samahan mo yung girlfriend mo dun. Suggestion ni Sin kay Calix. Kung pwede lang bakit hindi? Ang boring naman kasi talaga. Magsiesta. Ang haba-haba na nga ng tulog namin sa gabi tapos magsiesta pa. Wala naman tayong pwedeng gawin. Sabi ni Eman habang nagbubukas ng 2 pack ng hotdog. Hindi na tayo pwedeng lumabas. Makakagalitan na tayo. Gusto niyo mag-swimming? Wala sa sarili kong tanong kaya nagtinginan sila sa akin. Ang totoo, marami pa rin akong alam sa lugar na to kahit matagal na nung huli akong tumambay dito. May pool ba dito? Tanong ni C. Umiling ako. Maliit na falls at ilog meron. Parang nabuhayan ang mga luko at naglapitan sa akin. Kita ng kita din ang interes nila sa sinasabi ko. Meron. Dun na lang tayo. Teka lang. Baka hindi tayo payagan ng organizer. Wag natin ipaalam. Malayo ba dito yun? Swimming na lang tayo. Pwede tayong pumunta dun kung gusto nyo. Pero masukal nga lang ang dadaanan. Sabi ko. Kita ko ang interes sa kanilang lahat except kay Kiefer na naghihikab pa, kay Yuri na nakangiti sa akin at kay Josh na parang walang pakialam. Okay lang. Basta dun na lang tayo. Excited na sabi ni Sin. Mamaya na natin pag-usapan yan. Sabi ni Eman at tumingin sa akin. Tulungan mo. Nako dito. Agad naman akong lumapit sa kanya para tulungan siya sa pagluluto ng almusal. 2 pack ng hotdog, 5 pack ng bacon at 1 dosenang itlog ang hinanda. Nya. Nagsangag din siya ng kanin na natira sa pagkain kagabi. Busy naman sa pagkakape yung iba habang naghihintay. Feeling ko hindi naaabot yung mga dala naming pagkain sa dami namin at sa lakas na ring lumamon. Lamon talaga. Pagkatapos magluto pinakain na namin ang mga luko. Halata ng excited ang bata ng kumag sa swimming. Umaarte pa kasi ang kamay niya na parang lumalangoy. Sige lang. Langoy pa. Hindi nga lang ako sigurado kung andun pa rin yung daanan na lagi naming ginagamit. Na-develop na kasi yung lugar kaya baka nawala na. Pagkatapos kumain kanya-kanya sila ng takbo sa seashore kasing marami silang kasabay at mag-aagawan pa sila. Ako, eto petiks. Kaunting antay lang kasi. Makakapaligo na ako. Hindi naman ako nabigo dahil pagdating dun kaunti lang ang nakasabay ko sa banyo. Habang inaayos yung dala kong damit at tuwalya meron akong bigla nang naisip. Yung sinasabi ni Ella. Ano kaya ng truth yun? Tungkol kaya saan yun? Nangungulit yung mga bulit ko sa utak na alamin yung sinasabi ni Ella na yun. Ano ba kasi yun? At kailan naman sila nakapag-usap? Sa pagkakaalam ko, hindi na.
Lumalapit si Ella kila Kiefer at Yuri maliban na lang kagabi shit. Nga. Nung kinuha ni Yuri si Snorlax, meron sinabi si Ella at parang nagnod naman si Yuri. Hindi kaya ayun yon? Segway. Ano ba yan? Hindi ako mapakali sa lintik na truth na yan. Kapag ito walang saysay, sasabunutan ko yung Ella na yan. Kasi hodang mag-away kami ni Aris. Tinuloy ko na ang paliligo. Dumarami na kasi yung tao nang naririnig kong pumapasok. Sa CIC, mabilis naman akong natapos kaya agad din akong umalis. Pagbalik sa site, kaunti pa lang sila. Wala pa yung iba at mukhang matatagalan pa. Mag-ayos ka na, Jay. Mauna na tayo doon. Sabi ni Eman. Nagnod ako sa kanya at dumiretso na sa tent ko. Binaba ko na yung dala ko at ayos. Pagkatapos, lumapit na ako kay Eman at Edrix na naghihintay sa akin. Paano yung iba? Tanong ko habang naglalakad. Susunod yung mga yon. Sa dulo naman upuan natin kaya makikita din nila tayo agad. Sabi ni Eman. Nagtuloy kami sa paglalakad at nakarating na kami sa hall. Totoo yung sinabi ni Eman na nasa dulo nga ang pwesto namin. Ang laki ng sign na Section A sa katapat na linya ng bangko kaya hindi talaga kami maliligaw. Pag-upo namin, dumating naman sila Josh at Mayo kasunod si Sin na agad dumabi sakin. Maya-maya pa ay dumating na yung iba. Kumpleto na kami at nakaharap sa stage kung saan nakatayo yung isa sa organizer. Good morning everyone. Bati niya. Good morning. Sagot naman ng lahat. Ngumiti siya at tumingin sa aming lahat. We would like to start na program with prayers. So please, everyone, stand up. Agad naman kaming nagtayuan. Nagsimulang magdasal ang isa sa mga kabatch namin sa harap ng mic. Pagkatapos nun ay muli kaming naupo at nakinig sa sasabihin ng organizer. Thank you so much for blah blah blah. Sa hindi ko maintindihan na dahilan nakaramdam ako ng antok habang nakikinig sa sinasabi ng organizer. Panay ang hikab ko at punas ng mata dahil sa pagluluha nito. Sandali kong sinandal ang ulo ko sa balikat ni Sin, hindi naman siya pumalag at hinayaan lang ako. Unti-unti ay bumabagsak ang talukap ng mata ko. Sobrang antok kasi. Hindi ko na malayan nakatulog na pala ako. Hanggang panaginip ay may naririnig pa rin ako. Parang mga bubuyog na nasa loob ng bote. JD. Tawag sa akin ng kung sino. Hindi ako sumagot. Hindi kasi ako sigurado kung nanaginip pa rin ako. Nawala yung tumatawag at bigla na lang akong nakarinig ng palakpak. Hala! Tapos na. May nagpapalakpakan na kaya ibig sabihin tapos na. Agad akong dumilat at nakipalakpak. Yun nga lang pagdilat ko hindi nagpapalakpakan ang nakita ko. Hininto ko ang palakpak at tinignan ang paligid. Nagtatayuan na yung mga kabatch namin. Tinignan ko si Sin nasa tabi ko at panay ang hagikik niya. Nice. Jay. Sabi ni Drew habang tumatawa. Pakshit. Napagtripan na naman ako. Buwisit yan. Mukha akong tanga na pumapalakpak mag-isa. Tinignan ko silang lahat ng masama. Sarap ng tulog ah. Mukhang napuyat. Panunukso ni Felix at agad silang tumingin sa katabi ko. Pinagod mo ata kagabi. Pang-aasar ni Eren kay Sin. Mga gago. Animal. Napagod nga. Walang mali siya ng sagot ni Si at agad silang tumahimik. Tumingin sila sa akin at pagkatapos ay kay Kiefer. Kahit hindi sila magsalita alam kung ibig nilang sabihin. Ang dudumi ng mga utak nila. Tumingin din ako sa hari at salubong na ang kilay nito at halata ding handa ng manapak ng tao. Haba kaya ng kwentuhan namin. Tapos kung ano-ano pa pinag-usapan namin. Duktong ni Sin at parang nakahinga naman ng maluwag ang mga ulupong. Green-minded kasi. Akala namin kung ano na ginawa mo. Natatawang sabi ni Blaster. Enough. Let's eat. Sabi ni Kiefer at agad na tumayo. Sumunod naman sa kanya yung iba.
Merong mahabang pila sa harapan kung nasan ang pagkain. Lunch na pala? Tanong ko kay Sin. Nagnod naman siya. Himbing ng tulog mo. Nahiya na kami gisingin ka. Wiw. Pumila na rin kami para pananghalian. Buti na lang at mukhang maraming nakahandang pagkain para saming lahat. Hindi kagaya kahapon na tira-tira na lang yung natira para sa amin. Inabutan ako ng tray ni C. Merong kurba-kurba yung tray kasi doon na mismo ilalagay yung pagkain. Pagkatapos manguha ng pagkain, dumiretso na kami sa pwesto namin kanina pero kung mamalasin nga naman, may bumungo sa akin at muntik pang matapon yung pagkain ko. Sayang, hindi natapon. Dinig kong bulong nung bumunggo sa akin. Tinignan ko siya ng masama at lalo akong nanggalaiti sa inis nang makita ko kung sino siya. Freya. Huwag kang gumawa ng eksena. Pagbabawal ni Mika nasa likod lang ni Freya. Kasama ng mga kaklase niya. Shut it, Mika. Sigaw sa kanya nito at muli akong hinarap. So, ano tong? Nabalitaan ko. Kayo na daw ni D. Tumingin siya kay Kiefer na nakatayo sa hindi kalayuan sa amin. What great choice. Eksena na naman. Bad trip. Ayoko ng gulo, Freya. Mahinahon kong sabi pero may diin pa rin. Oh really? Sarkastikong tanong niya. Paano ba yan? Gulo ang gusto ko. Freya. Please D. Pakiusap ni Mika. Hindi siya pinansin ni Freya. Nakita ko si Ella na nasa tabi din ni Mika. Nakangiti. Siya na maihalong pang-aasar. Bumalik ang tingin ko kay Freya at bigla na lang akong kinutuban. Sinasadya ba nila to? Freya. Feeling mo naman ang ganda-ganda mo na. Maarteng sabi niya sa akin habang tinitignan. Ako mula ulo hanggang paa. Tumigil ka na, Freya. Sita ni Yuri kaya sa kanya lumipat ang matalim na tingin. Nito. Shut up. Don't you dare interrupt me when I'm talking. Galit na sabi ni Freya. Hindi na sumagot si Yuri. Napatingin ako sa kanya at aaminin ko na nabigla ako na. Hindi na siya lumaban pa. Akala mo ba wala akong alam sa inyo? Nagpabalik-balik ang tingin niya sa akin at kay Yuri. Shit! Bakit pati yun alam niya? Tignan ko si Ella na naka-cross arm pa. Sinabi niya ba? Natatakot ako na baka ipagsigawan na yun. Napakarami pa namang tao ang nakatingin sa amin. Sinubukan kong lumakad paalis pero malakas talaga ang tupak nitong Freya. Hinawakan niya ako sa braso dahilan para malaglag ng tuluyan yung tray na hawak ko. Yung pagkain ko. Tinabig ko yung kamay niya at agad siyang tinignan ng masama. Ano bang problema? Mo? Ikaw? Dahil napakalandi mo. Hiya nang hiya naman ako sa'yo. Ha? Sinabayan niya yung tingin ko. Pwedeng tumigil ka na, Freya. Inis na sabi ni Felix. Tinignan siya ni Freya. Bakit ganyan ka makipag-usap sa akin? Your brother won't like it ni. Brother. Si Percy ba yung tinutukoy niya? Bakit nasama si Percy dito? Anong meron? Alam din ba niyang buhay si Percy? Matagal nang wala si Percy. Matagal na kayong wala. Sagot ni Felix. Matagal nang wala. Namatay yung boyfriend ni Freya at pinagpasapasahan na siya nila Kiefer, Yuri, at Aris. Kiko Evans, putan na. Percy ihiye. Si Percy yung namatay na boyfriend ni Freya. Pakshit. Tumalon yung bulit ko sa utak sa pagkabigla. Si Percy. Pabulong ko tanong pero mukhang narinig yun ni Freya. So you know him too? Inis na tanong niya. Let me guess, sinabi ng mga kaibigan. Mo. May diin yung salitang kaibigan niya. Si Percy nga. Pero anong nangyari? Bakit napunta siya kay Kiefer at Yuri? Alam din. Nila yun kaya paano nangyari yun? Sinadya ba nilang gawin yun? Naguguluhan ako. Tinignan ko si Yuri at Kiefer pareho silang umiwas ng tingin at halata ng ayaw question tungkol doon. Sinabi din ba sa'yo ng mga kaibigan mo yung ginawa nila sa akin?
Inis na tanong ni Freya at tumingin ng masama sa dalawa. Ginawa. Tama na Freya. Sabi ko pero halata nang ayaw niya nang magpaawat. Bakit? Ayaw mo nang marinig ng iba? Ano bang gusto mo? Nag-uumpisa nang magkuyom ang kamao ko. Kapag hindi tumigil ang isa ng tubaka, masapak ko siya. Nag-cross arm siya at diretso akong tinignan. Gusto kong makita ang magiging reaksyon mo kapag nalaman mo kung anong ginawa ng dalawang yan sa akin. Kahit gusto kong malaman parang hindi ko kaya. Sumisikip ang dibdib ko at malaki ng bahagi ng pag-iisip ko ang nagsasabi na wag ko nang alamin pa. Students, anong nangyayari dito? Sigaw ng guidance counselor namin. Hindi inalis ni Freya ang tingin niya sa akin pero nag-alisan yung ibang mga estudyante. Mukhang natatakot na madamay sa nangyayari ng gulo. Efet Hidalgo and Efes Mariano. Tawag sa amin ni Sir Alvin. Anong nangyayari? Umiti si Freya at naglakad paalis. Kasunod naman niya ang mga kaklase. Tinginan. Ako ni Mika na parang humihingi ng tawad. Section A, bumalik na kayo sa campsite nyo. Utos ni Sir sa amin. Wala kaming nagawa kundi ang sumunod. Ang masama nito, hindi pa kami kumakain. Pagbalik, agad kong hinarap si Yuri at Kiefer. Wala na akong paki kahit tignan kami. Nangaulo pong. Ano yung sinasabi ni Freya? Tanong ko na may bakas na inis. Pinipilit kong huminahon pero naghahalo-halo na yung nararamdaman ko. Hindi lang naman ako ang gustong maliwanagan sa sinasabi ni Freya. Dahil kahit si Edrix alam. Kung nakikinig din. We're all tired and hungry. Can we talk about it later? Utos ni Kiefer. Mas lalo akong nainis. Alam ko nang umiiwas lang siya. Ganyan din ang sasabihin niya. Mamaya. Bakit ba hindi pa ngayon? Hindi ko na napigilan yung inis ko. Jay. Please. Pakiusap ni Yuri. Ano bang problema? Because that is a mistake. Sigaw ni Kiefer dahilan para matigilan ako at ang iba. Pagkakamali lang namin yun noon. Eves, do you need to know about it? Hindi. Naman na maitatama yun. Right. Bakit pa nga ba ako nagtatanong? Bakit pa nga ba ako nakikialam? Mapait akong tumawa at umiling sa harap nila. Walang saysay nga naman kung nagtatanong pa ako. Tumalikod ako at lumakad paalis. Saan ka pupunta? Nag-aalalang tanong ni Yuri. Ewan ko. Basta malayo sa inyo. JD. Tawag sa akin ni C. Kikala ko ba mag-swimming tayo? Alam kong iniiba lang ni C ang usapan. Baka lalo nga lang talaga kaming initan. Titignan ko kung andun pa yung kaparehong daanan na ginagamit namin. Sabi ko at nagpilit ng ngiti. Hinayaan nila kong umalis. Pabalik sa hall ang daanan pero hindi dun ang punta ko. Sa likod kasi ng hall merong palaisdaan. Kaunti ng lakad lang ay mararating na. Yun! Hindi naman ako nabigo dahil kita ko na agad ang tubig nito. Mukhang pati yun ay na-develop na rin. Merong malaking gazebo sa gitna na nagmumukang isla. Marating yun at merong mahabang tulay. Sandali ko lang tinignan yun at tumuloy ako sa paglalakad sa gilid ng palaisdaan. Nakita ko na yung hinahanap ko. Sa magubat na parte ako pumunta kaya lang agad na. Bumungad sa akin ang barbed wire at malaking sign ng keep out. It's you. Pero hindi ako mapipigilan yan. Sinilip ko yung kabilang bahagi. Tanaw ko dun yung pathway na dinadaanan namin. Napangiti ako dahil andun pa yung daan. Makakapunta kami sa maliit na falls. Naglakad na ako pabalik para ayain sila pero natigilan ako nang may nakita akong tao. Sa may tulay. Umiiyak siya pero kita nang kita yung galit sa itsura niya. Hindi ko akalaing makikita ko siyang umiiyak. Freya. Gusto ko siyang tanungin. Gusto ko linawin niya yung sinasabi niya kanina. Gusto kong gawin yun. Pero alam kong hindi ito ang tamang oras para dun. Sandali ko pa siya ng pinanood.
Hindi dahil natutuwa akong makita siya ng umiiyak, kundi dahil nakikita ko ang ibang katauhan ni Freya. Yung talaga nang siya. Lalakad na sana ako paalis dahil alam kong hindi maganda yung ginagawa ko pero naunahan ako ni Freya dahilan para makita niya ako. Putik! Tinignan niya ako ng masama at parang hinihintay niya ang idadahilan ko. Hindi ako kakapagsalita at parang umurong ang dila ko. What do you want? Seryosong tanong niya. Halata nang ayaw na niyang makipagtalo at ganun din ako. Hindi pa rin ako salita. Kung nandito ka dahil sa nangyari kanina, umalis ka na lang. Wala na ako sa mood makipagtalo. Sabi niya at akmang aalis din. Freya. Tawag ko sa kanya dahilan para matigilan siya. Sa wakas, nakapagsalita din. What? Inis niyang tanong. Kiyake. Kainis. Nakakahiyaman pero gusto ko na ring malaman. Andito naman ako, Eddie. Linawin na din. Yung sinabi mo kanina. Hindi ko kasi maintindihan. Halos pabulong kong sabi. Bahagya siyang tumawa. Akala ko ba sinabi na sa'yo ng mga kaibigan mo? Bahagya akong umiling. Tinitigan ako ni Freya mula ulo hanggang paa. Sa bagay, mas magtataka pa ako kung sinabi nga talaga nila sa'yo. Sabi niya at bahagya ng umiti ng nakakaasar. Bumalik na naman siya sa gitisi na Freya. Ano yung Yuri and Kiefer is DMX? Putol niya sa sasabihin ko at may diin pa yung salitang X. Sinabi na sa akin ni Kiko yan. Hindi muna ako nagsalita para hintayin ang susunod. Niya nang sasabihin. Pagkamatay ni Percy, si Yuri ang unang lumapit sa akin. Inalalayan niya ko, showing that he's there for me anytime T. Sabi niya at namumuo na naman ang mga luha sa mata niya. But that Ashol did is unforgivable. Tuloy-tuloy na bumagsak ang luha niya pero hindi niya yun ininda. Mas gusto niya nang iparamdam o ipakita sa akin yung sakit na nararamdaman niya. He make me fall for him and take what he wanted like every guy wants. At nang makuha niya ang gusto niya, ibinasura din Vaguely. Impossible. Hindi ganun si Yuri. Ayaw mag-sync sa utak ko lahat ng sinasabi niya. Gusto ko maniwala na nagsisinungaling siya pero hindi ko kaya. Dahil totoo. Ikinama lang ako ng hayop na yan. Pumikit siya na para bang napakasakit ng salita ng binitawan niya. Pagkatapos iniwanan ako sa ere. Halos pabulong niya ng sabi. Gusto kong lapitan si Freya at yakapin. Gusto kong iparamdam sa kanya na handa akong makinig. Pero sino ba ako? Napakahipokrito ko naman yata kung gagawin ko yun. Saka isa pa, siya si Freya Hidalgo mas matibay pa siya sa akin. Pinunasan niya ang luha niya at huminga ng malalim. And then Kiefer show up. Taking the spotlight. Umiling siya ng bahagya. Akala ko dapat akong magpasalamat sa kanya nung una, but it was wrong. Bumalik ang tingin niya sa akin. Muntik pa akong mapaatras dahil sa tingin na yun. It's too good to be true. He's the ideal boyfriend that every girl wants. Treating me like a queen kahit kaunti lang ang nakakaalam na may relasyon kami. Nagbabadya na naman ang mga luha niya sa mga mata. But it all changed nang ma-realize niya na si Yuri pa rin. Nagpalamon sa selos ang walang hiya. Dumating pa sa punto na pinagbuhatan niya ko ng kamay. Tang na. Ito na ba yung sinasabi ni Rocky? Kaya ang manakit ni Kiefer ng babae. Pero bakit? Naguguluhan ako. What worse? Pinaghigpitan niya ko. Para akong bilanggo. Huminga siya ng malalim. Para pigilin ang luha niya. Don't talk to this guy. Don't go there. Don't go. Here. Don't get out of your house without any permission. Never ever tear aside to disobey me. Panggagaya niya sa sinasabi ni Kiefer. Sinuklay niya ng kamay ang buhok at tumingin sa malayo. Panay din ang hinga niya ng malalim. Hatid sundo sa bahay at school. People think that it was sweet.
Ha! Umiling-iling. Siya. It was torture. Ginagawa niya yun para masiguro na hindi ako pupunta sa kung saan. Sandali siya nang tumahimik. Mukhang ayaw na niya nang magkwento kaya kahit nahihiya ako. Nagtanong na rin ako. Gusto kong malinawan sa nangyayari. Anong ginawa mo? Umiti siya sa akin na para bang nagyayabang. I slept with other guys. Hanggang sa magsawa na siya at humiwalay. He slept with other guys. Hindi lang isa. Marami pa. Ano to? Then people start calling me slut, bitch and whore. Ha! If they knew if you knew. Sabi niya sabay turo sa akin. Husgahan mo pa rin kaya ako. Napayuko ako. Kung alam ko nga lang sana. Baka naging kaibigan ko po siya. Baka nga. Sinubukan ko pa siyang kausapin nun. Baka nga intindihan ko na lang ang kamalditahan niya. I'm pathetic, right? Kusa na lang bumagsak ang mga luha niya. Lalakad na sana ako palapit sa kanya pero hinarang niya ang kamay niya. Don't! Hindi ko kailangan ng kaplastikan mo. Sabi niya at agad na naglakad paalis. Nabunggo pa niya ako pero hindi man lang siya lumingon. Hindi ko alam ang dapat kong sabihin. Gusto kong sisihin si Yuri at Kiefer pero para saan? Si Yuri. Minahal niya si Yuri pero kinuha lang nito ang gusto niya at iniwanan na siya. Si Kiefer. Nakakasal na karelasyon at kaya niya nang manakit. Impossible. JJ. Tawag sa akin ng kung sino. Nilingon ko yun at nakita ko sila Sin, David at Felix na palapit sa akin. Inayos ko ang sarili ko at pinilit kong ngumiti. Ayokong ipahalata sa kanila na may problema. Akala namin kung saan ka na nagpunta. Sabi ni Si paglapit sa akin. Hindi naman ako lumayo. Nakita mo na? Tanong ni Felix. Taka ko siyang tinignan. Ha? Yung maliit na falls at ilog. Akala namin titignan mo yung daanan? Kiyake. Bongwol. Nakita ko na. Pupunta na ba tayo? Napatingin ako kay David. Kakaiba kasi yung tingin niya sa akin at parang nagsasabi ng may iba sa'yo. CJ. Wala naman na tayo gagawin. Excited na aya na ni Si. Sunduin ko lang yung iba. Sabi ni Felix at agad na naglakad paalis. Naiwan kaming tatlo. Nakita ni Sin yung gazebo at agad na nagtatakbo palapit dun. Nakatingin lang kami sa kanya habang sinisilip ang bawat kanto at poste. Nakasalubong namin si Freya. May pinag-usapan ba kayong dalawa? Tanong ni David. Sinadya kong hindi siya tignan dahil malakas ang pakiramdam kong mahuli niya ako. Yung sagutan lang namin kanina. Hindi na siya nagtanong pa. Ganyan naman siya, hindi niya ugaling mangulit o makialam. Pero hanggang ngayon, palaisipan pa rin sa akin kung paano sila nagkakilala ni Percy. Patakbong bumalik si Sin sa amin. Nakangiti pa siya at halata ng excited. Malayo ba dito yun? Yung falls? Tanong niya. Medyo. Excited na ko. Sabi niya at umakmang lumalangoy. Laglag mo sa palaisdaan. Andito na sila. Sabi ni David. Tignan ko naman ang mga luko. Halata ng excited din nasa harap ko na silang lahat. Nang may mapansin ako. Wala yung Hari at si Yuri. Tinignan ko yung pinanggalingan nila at baka nahuli lang sila. Nagpaiwan na si Josh, Kiefer at Yuri. Sabi ni Felix. Kailangan daw kasi ng magbabantay sa pwesto natin. Nagnod na lang ako. Magbabantay? Baka kamo ayaw matanungan. Iba din magpalusot yung mga yun. Ewan ko naman sa trip ni Josh. Tara na. Tara na. Ayan yung excited sa lahat. Ako unang naglakad sa kanila dahil ako yung nakakaalam ng daan. Sa masukal na parte sa gilid ng palaisdaan kami dumaan. Kagaya ng nakita ko kanina, andun yung malaking sign ng keep out. Tatawid tayo dito. Sabi ko habang pilit sumusuot sa pagitan ng mga wire. Dahan-dahan.
Sabi ni David at inalalayan ako. Pagdating sa kabila, sila naman ang hinintay ko makatawid. Siniguro ko na kumpleto kami bago bumalik sa paglalakad. Sinundan lang namin yung pathway, yung parte na walang halaman dahil laging dinadaanan. Nung sinabi kong masukal, expected ko yung matataas na damo lang pero higit pa dun. Ang sumalubong sa amin. Madulas yung daan at maraming nagkalat na bagsak na sanga. Tama ba tong dinadaanan natin? Tanong ni Calix. Hindi. Pero hindi ko pwedeng sabihin sa kanila yun. Baka magalit sila sa akin, ako pa naman. Ang malakas ang loob na nag-aya. Tama, Toti. Tuloy-tuloy pa rin kami sa paglalakad. Kinakabahan na ako dahil pakiramdam ko mali. Natong tinatahak namin. Lagot ka, Jay. Ang mas kinatakot ko pa, baka makasalubong kami ng ahas. Panibagong best friend ko. Na naman. Nawala lang ang pangamba ko nang marinig ko ang pagaspas ng tubig. Mas lalo pang lumalakas yun sa bawat paglakad namin. At ganun na lang ang pagkamanghaan nila nang makita ang maliit na falls. Malinaw ang tubig, kumikinang yun sa bawat bagsak at agos. Liguan na. Sigaw ni Sin at agad na nagtatakbo palapit sa malaking bato na malapit sa amin. Sumunod naman ang mga kapwa niya ulupong. Agad na naghubad ang pang-itaas ang mga luko except kay Sin, backer na lang kasi ang natitira sa suot niya. Nasampal ko na lang ang noo ko dahil sa itsura niya. Lang niya. Mukhang hindi lang height ang maliit sa'yo ah. Pang-aasar ni Eren kay Si. Agad naman kaming nagtawanan at mas lumakas pa yun ang takman ni Si ang ibabang parte niya. Lalaki din yan. Galitin mo. Nakatawang sigaw ni Felix. Hoy! Sita ko sa kanya. Nakalimutan yata niyang may babae silang kasama. Agad namang siyang nag-peace sign at umalis. Naglakad ako palapit sa malaking batong pinaglagyan nila ng mga damit. Naupo ako doon at pinagmasdan sila. Parang mga bata na walang paglagyan ng kaligayahan ang mga luko. Jay! Tara na! Aya nila sakin. Nagnod lang ako sa kanila. Ang totoo, hindi ko siguro kung gusto ko pang magsaya. Kabila ng mga narinig ko kanina. Ayaw mo bang makisaya sa kanila? Napalingon ako sa nagsalita. Nakatayo si David sa tabi ng bato at nakapamulsa. Nakangiti din siyang pinapanood ang mga luko. Mamaya na lang siguro. Sagot ko. Ikaw bahala. Sabi niya at hinubad ang pang-itaas na damit. Bakit bigla ata nang uminit? Agad siyang lumapit sa iba at nakilangway-langway na din sumakay naman si Si sa likod niya at muntik pa silang madulas. Wag lang talaga kami mahuhuli ng organizer, lagot kami. Bahala na si Batman sa amin. Pwede rin naman si Superman kaya lang busy sa paglangway kasama ng mga kapwa niya. Ulupong. Napansin kong nagtatakbuhan na sila palapit sa akin. Bago pa ako makaalis mula sa kinaupuan ko, nakapaligid na sila sa akin. Bakit? Kinakabahan kong tanong. Teka lang. Parang alam ko na yung balak nila. Agad akong hinawakan ni Felix at Rory sa pupulsuhan. Hinatak nila ko hanggang sa makarating kami sa hanggang bewang na tubig na parte ng ilog. Huminto sila at pumaligid sa akin. Binitiwan din nila ako. Umpisahan na ang binyagan. Sigaw ni Sin at sabay-sabay nila akong sinabuyan ng tubig. Putik naman. Natakpan ko na lang ang mukha ko. Wala akong takas dahil nakapaligid sila sa akin at malakas ang tawanan. Pisti. Hindi ko na kailangan pang lumusong. Basang-basa na ako. Isa-isa silang tumigil nang makaramdam ng pagod. Kinuha ko yung pagkakataon para maghabol ng hangin. Pakiramdam ko nalunod ako sa ginawa nila. Hanep! Balak niya na ba akong patayin? Tanong ko sa kanila. Nagtawanan lang naman sila. Mga animal. Huwag ka na mahiya. Maghubad ka na. Pang-aasar ni Si pero agad siyang nakakuha ng malakas na batok galing kay David. Sira ka talaga. Bakit? Okay lang naman sa akin yun. Nakita ko naman na siyang nakahubad.
Paliwanag niya habang hinihimas ang batok. Nanlaki ang mata ko sa sinabi niya. Kahit yung iba nagulat din seryoso. Nakita na. Nga niya ko. Isusumbong ka namin kay Kiefer. Banta ni Edrix. Seryoso ka dyan? Tanong ko kay C. Inosente naman siyang nagnod. Nakita ko yung likod mong nakahubad. Ay naku. Sira talaga. Malala na to. Kahit ako napailing na lang sa mga lumalabas sa bibig niya. Saksakan siya ng gulo. Kita ko pa nga yung malaking balat mo sa likod. Dagdag niya pa habang nakaturo. Sakin. Napahawak ako sa likod nang hindi ko namamalayan. May balat ako. Malaki. Pero alam ko, wala ako nun. Likod ko ba talaga yung sinasabi mo? Tanong sa kanya. Wala naman akong balat. Meron. Pagpipilit niya. Tinignan ko si Felix na siyang pinakamalapit sa akin. Pakitignan mo nga. Utos ko at lumapit naman siya. Bahagya kong tinaas ang damit ko sa likod. Sapat para makita niya yung sinasabi ni pati yung iba sumilip na rin at tinignan. Meron nga. Sabi ni Felix. Balat ba yan? Bakit parang may hugis? Tanong ni Edrix. Tange. Peklat yata yan. Kontra ni Eren. Balat. Malabo oh. Saka kung peklat dapat makinis na dry. Singit ko Calix. Bakit may hugis? Tanong ni Eman. Hugis. Hugis ilalim ng plansa. Sabi ni David. Para akong binuhusan ng malamig na tubig. Mas malamig pa sa tubig ng ilog. Binaba ko yung damit ko at napahawak ng mahigpit sa dulo nito. Mukhang nabigla sila sa ginawa ko. Agad silang humarap sa akin at taka akong tinignan. Jay. Tawag sa akin ni C. Napayuko ako at napakagat sa ibabang labi ko. Hindi balat iyon C. Halos pabulong kong sabi. Pipeklat. Kahit hindi sila magsalita ramdam ko ang pag-aalala nila. Gusto nilang magtanong. Alam ko yun. Pero wala naman akong maisasagot sa kanila. Kahit kasi ako hindi ko. Alam kung saan ko nakuha yun. Isa yan sa mga ipinagamot nila lola yung nagising ako sa ospital. Kapag tinatanong ko sila, hindi naman sila sumasagot. Akala ko dati na wala nang tuluyan yung marka. Lagi kaming pumupunta sa doktor para ipatanggal yung peklat pero mukhang ayaw talaga. Niya mawala. Ang sosyal naman ng peklat mo. May hubog pa. Pilit niyang sagot kahit. Bakas ang pagkailang. Pilit ko na lang din tumawa kahit sa totoo lang napaka-awkward nito. Alam ko din na. Hindi yun ang gusto niya nang sabihin. Tamad ka siguro ng maghilod kaya hindi natanggal. Dagdag niya dahilan para magtawanan ang mga luko. Bata ng kumag. Merong bang peklat na natatanggal sa paghihilod? Sira ulo talaga. Pero alam kong sinasabi lang niya yun para mabawasan ang pagkailang namin. Kaya dapat paliguan ulit si JJ. Sigaw ni Felix at agad akong sinabuyan ng tubig. Nakisama naman ang mga wala ng hiya. Halos malunod ako sa ginagawa nila. Sinubukan ko ring gumanti pero nauwi lang yun sa wala dahil sa lakas ng saboy nila. Matagal din kaming nagbabad. Kung hindi lang siguro kami nakaramdam ng gutom hindi. Pa rin kami titigil. Basa ang buong katawan at damit ko. Samantalang pang ibaba lang ang sa kanila. Kay Sin medyo-medyo lang dahil nag-boxer siya kanina. Dala ng pagod parang ang tagal bago kami nakarating sa palaisdaan. Ang bigat din ng katawan ko. Sulit naman ang swimming nyo. Tanong ko sa kanila. Bitin. Sabi ni C. Ikaw lang ata ang nabitin. Pang-aasar ni Felix sa kanya. Nagpatuloy sila sa pagkukulitan na para bang hindi sila naubusan ng lakas. Malapit na kami sa hall nang mapahinto ako. Taka akong napatingin sa kausap ni Sir Alvin. Nang mapansin ako ng mga ulupong. Tinignan din nila ang tinitignan ko. Bakit andito yung pinsan mo? Where have you been? Tanong ni Kuya Angelo habang tinitignan ako mula ulo
Hanggang paa. Basang-basa ang damit ko kaya naman obvious na nag-swimming o nagbasa kami. Pati mga kasama ko tinignan din niya. Nag-swimming. Saan? Putol niya sa sasabihin ko. Alam nga pala ni kuya na may maliit na falls malapit dito. Doon niya ko sinusundo. Dati kapag pinapauwi na niya ko. Sa palaisdaan. Sagot ni si dahilan para tumingin kaming lahat sa kanya. Excuse me. Sa palaisdaan. Paglilinaw ni Sir Alvin. Wala kami sa sarili na nagnod sa kanya. Kesa naman sabihin namin sa maliit na falls at ilog kami naligo, baka malintikan kami. Do you know how dirty is the water on that fish pond? May halong inis sa boses ni kuya. Mainit kasi. Wala naman kaming pupuntahan, edi dun na lang. Sagot ni David. Clean yourselves now. Utos ni kuya at dali-dali kaming tumakbo pabalik sa site namin para kumuha ng damit. Bakit nagmamadali kayo? Tanong ni Yuri habang sinusubukang siliban ang mga inipong sanga. Andyan yung kuya ni JJ na masungit. Sabi ni Sin. Nagtinginan si Yuri at Kiefer sandali bago ako tignan. Hindi na ako nagsalita. Kinuha ko na lang ang kailangan ko at tumakbo papunta sa sisi. Dahil wala naman masyado tayo, hindi na ako naghintay o pumila pa para sa shower. Mabilis akong naligo at nagbihis. Baka kasi tupakin na si kuya at bigla na lang akong kagalitan. Patakbo din akong bumalik sa campsite namin para ibaba yung gamit ko. Bakit ba tarantang-taranta ka dyan? Tanong sa akin ni Felix. Napatigil naman ako. Feeling ko kasi may nangyari. Hindi naman pupunta dito si kuya kung wala. Malaking bahagi ko ang nagsasabi sa akin nun. Pwede naman niya ako tawagan sa cellphone. Kaya lang mahirap ang signal dito. Think positive, Jay. Baka kinakamusta lang kayo ng kuya mo. Sabi ni David. Pero hindi nakatulong yun sa nararamdaman ko. Iba talaga yung pakiramdam ko. Sige na. Puntahan mo na si kuya mo. Sabi ni Yuri at mumiti sa akin. Sinuklian ko yung ngiti na yun. Lumakad na ako pabalik ng hall kung saan ko iniwan. Si Kuya Angelo kausap si Sir Alvin. Andun pa rin sila at sa pagkakataon na to kasama na nila si Aris. Agad niya akong tinignan ng masama pagkakita sa akin. Maduling ka sana. May binulong si Kuya Angelo kay Sir. Nagnod naman ito at lumakad paalis. Ngumiti din siya pagtapat sa akin. Nang mawala na siya sa paningin namin, dun lang ako nakalapit ng husto kila kuya. Angelo. Bakit ka andito? Kinakabahan kong tanong. Nag-cross arm si kuya at pailalim akong tinignan. Tumawag sa akin ang parents ni Cyrus. Sabi niya. Patay. He was brought to the hospital along with his friends. Umiwas ako ng tingin. Sabi na nga ba? Hindi pupunta dito si kuya kung walang nangyari. Kiyeke. Asar naman. May kinalaman ka ba doon? Diretsong tanong ni kuya. Nagsisimula na namang tumaas ang boses niya. Parang nakikisigaw din ang puso ko sa lakas ng tibok nito. Kekasili. Damn it. Sigaw ni kuya dahilan para manginig ako sa takot. What the hell? Happened? Ayaw makisama ng dila at bibig ko. Para bang pati sila natakot na din kay kuya. Gusto kong ipaliwanag lahat-lahat pero hindi ko magawa. Inatake ka na naman ba ng pagiging baliw mo? Sarkastikong tanong ni Aris. Baliw? Sinasabi ba niya ng baliw ako? Sa hindi ko maintindihan na dahilan na insulto talaga. Ako kahit hindi naman totoo. Hindi ako baliw. Madiin kong sabi. Umisi lang siya at nagpamulsa. Para bang hinahamon niya ako. Kung ganun nga talaga. Ang ginagawa niya, hindi ako mag-aatubiling patulan siya. Anong tawag mo doon sa nangyayari sa'yo? You're changing into someone. Hurting. People non-stop. You don't even listen to anyone. Ano nga ba? Napayuko ako. Kasi hindi ko alam ang sagot. Kasi kahit anong gawin ko, wala akong makitang sagot.
Baka nga. Baka nga baliw talaga ako. Hindi ko. Alam. Bahagyan ang tumawa si Aris. Di baliw ka nga. Enough. Buong-buong sigaw ni Kuya. Parang kulog sa lakas ang boses niya. Kulang na lang lumiwag ang langit dahil sa kidlat. Siguro bagay si Kuyang referee sa mga nag-aaway sa lakas ng boses niya. Tinignan ako ni Kuya. Ikaw ba may gawa nun? Dahan-dahan akong umiling. Hindi. I did. Putol ng kung sino sa sasabihin ko. Sino? Sino pa nga ba? Di yung hari ng mga ulupong na mahilig umepal. Pare-pareho. Kaming lumingon sa kanya. Nakapamulsa pa siya habang bored na nakatingin sa amin. Excuse me. Iritableng baling ni Kuya sa kanya. That thing that happened to what his name again? Inosenteng tanong niya sa akin. Seryoso. Matapos niyang pagselosan hindi na niya matandaan ang pangalan. Kalokohan. Cyrus. Sagot ko. Yeah. That thing that happened to Cyrus. It was me and not JJ. Salubong ang kilay ni Kuya Angelo nang tumingin sa akin at muling hinarap sa Kiefer. Tell what exactly happened. Utos ni Kuya. I don't know. Mabilis na sagot ng pesting hari. Nang iinis ang walang hiya. What do you mean you don't know? Iritableng tanong ni Kuya. Putiktong kumag na to. Balak muna yatang galitin si Kuya bago ibigay yung sagot na hinihingi niya. TFF. Shootangin names. Napahawak na sa sentido si Kuya. Napipiko na rin siya pero pilit pinapahinahon ang sarili. Alam naman niya kasi siguro ang ugali ng isang to. Kung wala lang matinong sasabihin pwedeng umalis ka na. Galit na sabi ni Aris kay Kiefer. Nagtitigan silang dalawa. Kulang na lang pakabitan nila ng laser ang mga mata nila. Para sulit ang titigan portion nila. Basta matunaw ang isa. Kiefer. I don't have time for your jokes. Mahinahong sabi ni Kuya pero bakas. Ang otoridad. Tinignan ko yung pesting hari ng may pakiusap. Kasi kung wala naman siyang balak, magseryoso sana wag naman siya manggulo. Ako yung napag-iinitan ni Kuya. Kasi don't know what happened. Tuloy-tuloy na sabi niya at nagbuntong hininga. Pero, nung dumating kami, sinasaktan nila si Jay. Bigla na lang niya nang hinawakan ang baba ko para iharap kay Kuya yung parte ng labi. Ko na may pasa. Pinakita din niya yung leg ko na may marka pa ng pagkakasal ni Cyrus. Ganun pa rin ang reaksyon ni Kuya Angelo at Aris. Binitiwan ni Kiefer ang baba ko. At muling humarap sa kanila. So, did what I could. I take down that Cyrus. And what are you doing in Holy Saints? Si JJ alam kong may kailangang gawin. Dun. Ikaw? Tanong ni Kuya. Namasyal. Mabilis niyang sagot. Nice. Ang gandang sagot. Namangha ako. Hanep. Kahit kailan talaga ang hilig niyang inis. Ang sarap batukan nitong hinayupak na to. Napatingin ako kay Aris. Kuta ko ang pagkuyom ng kamao niya. Sa kanila ni Kuya, mas mabilis siyang mapikon. Seriously? Sarkastikong tanong ni Kuya. Kiefer. You're so stupid. Dire-diretsong sabi ni Kiefer dahilan para damputin ni Aris. Ang damit niya. What did you said? Galit na sabi ni Aris. What did you call Dinga brother? Stupid. Pag-uulit ni Kiefer sa sinabi niya kanina. Naman. Aris. Tawag ni Kuya. Let him go. Utos niya pero mukhang walang balak sumunod. Si Aris. Now. Agad ding siyang bumitaw nang marinig ang sigaw na yun. Inayos ni Kiefer ang damit niya. At muling hinarap si Kuya. You're so stupid. Pag-uulit na naman niya. Isn't obvious to you? Wala naman. Akong kakilala sa Holy Saints. Malamang sinamahan ko si JJ. Wala naging reaksyon si Kuya pero lumipat ang tingin niya sa akin. Angad akong
Nangilabot sa tiningin na yun. Bakit kasi sinaktan ni Cyrus? Kasi bading siya at naiingit sa ganda ko. Siguro nga tama ang hari. Stupid nga ata talaga siya. Nakalimutan na ba yung past? Namin ni Cyrus? Si kuya minsan talaga ang lakas ng sapak. Parang si Aris lang din. At parang si Kiefer at Yuri, pati na rin si Percy. Manang-mana sa pinagmanahan. Di ba nga? Yung ginawa ko sa kanya dati. Napabuntong hininga ako. Gagantihan daw niya ako. Dinig ko ang malakas na singhap ni kuya. Hindi ko alam kung nagagalit siya o ano. Walang naging reaksyon si Aris, pero sarado-sarado pa rin ang kamao niya. Pati mga kaibigan ni Cyrus. Ikaw din ba may gawa nun? Tanong ni kuya kay Kiefer. No, it was our classmates. Sagot niya habang nakatingin sa akin. Thanks for clarifying that. You can go now. Paukol ni kuya sa aming dalawa. Nagnod naman ako at nagsimula ng maglakad paalis. Mabagal ang bawat hakbang ko. Ang bigat kasi ng pakiramdam ko. Ramdam ko din ang hari sa likod ko. Malapit na kami sa site namin nang huminto ako. Huminto din siya at kahit hindi siya magsalita, alam kong meron siyang gusto nang sabihin. Jay. Tawag niya sa akin. Lumingon ako sa kanya. Hindi ko alam kung bored na ba siya sa lugar na to. Bored na siyang humarap sa akin. Spit it out. Huminga siya ng malalim. Alam kong may gusto kang sabihin o itanong. Hindi ko alam kung ganun lang ba ako ka-obvious o sadyang alam na niya yun mula pa lang simula. Kung alin man sa dalawa, wala na akong paki. Marami akong tanong sa kanya. Sa mga sinabi sa akin ni Freya. Marami akong gustong itanong sa'yo. But I want you to promise that you will answer all of his questions. May halong pakiusap ang tinig ko. Yumuko siya. I can't promise. Para akong nanlambot sa sinabi niya. Paano na lang kung lahat ng tanong ko hindi naman niya sagutin. Pero nawala din ang pangamba ko na yun nang hawakan niya ang kamay ko. But will tears and the best see. Dagdag niya at mumiti. Hindi ko magawang suklian ang ngiti na yun pero hinawakan ko din ang kamay niya at hinigpitan yun. Sinaktan mo ba talaga si Freya? Tanong ko habang nakatingin sa mga mata niya. Hindi siya umiwas. I did. Parang sumikip ang dibdib ko na hindi ko maintindihan. Nagagawa nga niyang manakit ng babae. Bakit? Hindi pa ba siya nadadala sa nangyari sa nanay niya? Bakit? Bakit mo ginawa yun? Hindi ko mapigilan ang pagtaas ng boses ko. Nakaramdam ako ng galit sa ginawa niya. Yung ginawa pa lang niya sa akin, hindi ko maintindihan paano pa yung kay Freya. Hindi kami friends pero kahit ganun pareho naman kaming babae. Sapat na sigurong dahilan yun para magkaroon ako ng karapatan para magalit sa ginawa sa kanya. Freya is the first in everything. Binitiwan niya ang kamay ko at aaminin ko na may kung anong kumurot sa puso ko. But I'm not hers. Sinabi sa akin ni Freya yan. Ibinigay niya ang sarili niya Yuri saka naman siya napunta kay Kiefer. I accept her. Everything about her. Pero yung malalaman ko na si Yuri pa rin. Yun ang hindi ko matanggap. Kaya ba ganun na lang ang galit niya dati? Yung una niyang minahal si Yuri ang gusto. Kaya pala ganun na lang ang hugot niya at para ng sobra siyang nasasaktan. Umurong ang dila ko at hindi ko magawang ituloy pa yung mga gusto kong itanong. I'm sure you won't understand how it hurt me and I go. Masakit lalo na nang ma-realize ko na si Yuri ang nasa isip niya habang magkasama kami sa kama. Huminga siya ng malalim. Kinain ako ng selos at takot. Palagi kaming nag-aaway hangang sa hindi ko na napigilan ang sarili ko. Nasaktan mo siya. Pagtutuloy ko sa sasabihin niya. Pero hindi sapat na dahilan. Yun. Babae si Freya. Tumingin siya sa ibang direksyon. Siguro nga hindi ko naiintindihan yung sakit na nararamdaman niya. Kung paano natapakan ang pride niya. At kung gaano kasakit na iba ang nasa isip ni Freya habang magkasama sila.
I don't know. Maybe I'm like dad. Sabi niya at yumuko. Nakaramdam ko yung lungkot niya nung sinabi niya yun. Nahiya ako bigla dahil wala akong pakungdangan sa pag-akusan sa kanya. Lumapit ako sa kanya at niyakap siya. No, hindi kayo pareho. Sabi ko. Naramdaman ko ang kamay niyang yumakap din sa akin. Maniwala ka. Nabigla din ako sa ginawa kong yun. Sinuguro ko na hindi ko na ulit-ulitin yun. Pero muntik mo nang gawin sa akin. Lalong humigpit ang yakap niya sa akin para bang nabasa niya ang nasa isip ko. Pero muntik ko nang gawin sa'yo. Kasi involved na naman si Yuri. Kaya pala ganun na lang ang galit niya. Dahil sobra-sobra naman yata ang reaksyon niya. Noon kung simpleng selos lang yun. Unti-unti akong bumitaw sa kanya. Kita ko ang lungkot sa mga mata niya. Ang bigat sa pakiramdam. Ako may kasalanan nito. Gusto kong malaman yung totoo pero parang umpisa pa lang hinusgahan ko na siya. Hindi ko sinasadya. Sorry. Naiintindihan naman kita. Hindi lang kasi talaga ako makapaniwala na magagawa mo yun. Sabi ko. Nagpilit siya ng ngiti. Meron ka pang gustong itanong? Madami. Meron. Baka next time na lang. It's okay. You can still ask me. Putol niya sa sasabihin ko. Pero hindi ko alam kung dapat pa akong magtanong. Pakiramdam ko, sobra-sobra na yung tinanong ko sa kanya. Tinignan niya ko na para bang hinihintay ang sunod kong itatanong. Kaya kahit labag, sa loob ko, meron pang sinabi sa akin si Freya. Huminga muna ako ng malalim. Sabi niya, pinaghigpitan mo daw siya na parang bilanggo. Bigla na lang siyang tumawa. Nainis ako sa reaksyon niya pero kahit papano gumaang. Yung pakiramdam ko, that thing is actually normal. Normal pa sa kanya yun? Normal. Nag-nod siya sa akin. Nagpapasaway na kasi siya nun. Kung sino-sino na yung nakikita. Kung kasama niya. Paano kayo naghiwalay? Tuloy-tuloy kong tanong. Nawala yung ngiti niya at bahagyang yumuko. Dahil kay Aris. What the fudgy bar o bar sa sarap? Ilang beses kumurap ang mata ko. Ayaw mag-sync ng sinabi niya. Panong si Aris? Bakit? Nadawit na naman ang ugok na yun? Si Aris. Panong. Remember Michael Mitchell? Tanong niya at nagnod naman ako. Sinabi niya sa akin na may relasyon na daw si Aris at Freya. He even show up few picture of them. Making out. Anong ginawa mo? Bakit parang pamilyar sa akin yung istorya na yun? Nothing. She's breaking up with me inside that time, ako lang tong may ayaw. Then when Michael told me about them, inisip ko na lang na baka ayaw na niya talaga. Nagpilit. Siya nang ngiti. So, let her go. Himala. Hindi man lang sinugod o sinabaka ng suntok si Aris. Isa itong himala. Baka may dumaang anghel nung time na yun. O kaya maayos siyang kinausap nung angutin na Michael. Na yun. Di nga. Taka niya kong tinignan. What? Hindi mo talaga sinugod si Aris? Tanong ko at nagnod naman siya. Parang ang hirap maniwala. Yeh. Hindi ko siya sinugod. Yung Michael ang siningil ko sa lahat. Sabi niya sabay. Tawa ng malakas. Ayun. Umamin din. Hindi talaga pwede na wala siya ng babawian. Kiefer Watson yan eh. Hinampas ko siya sa braso para tumigil sa pagtawa. Ginawa naman niya at tinignan ako. Hinawakan din niya ang kamay ko. Still have questions? Tanong niya. Meron pa. Sabi ni Freya, kinuha lang daw ni Yuri yung V-card niya tapos iniwanan na. Siya. Totoo ba yun? May halong pag-aalala sa tono ko. That one is I don't know. Taka akong napatingin sa kanya. Hindi ko na kasi inalam yung nangyari sa pagitan nila basta alam ko lang na hindi na siya, which is I accept. It's true.
Bakit hindi niya alam? Dapat alam din niya yun. Ang Baduy naman. Puro tungkol na dun. Ang tanong ko ang hirap kasing maniwala na ganun yung ginawa ni Yuri. Sabi ko na halos. Pabulong. I doubt that Yuri did that kind of thing. Sabi niya at parang nag-isip. Kahit. Kasi noong kami na, kinakamusta niya pa rin sa akin si Freya. Ibig sabihin, may caribbeer pa rin siya kay Freya. May pagkakataon pa na ipinapakita niya ng may something pa rin siya para kay Freya. Kaya nagselos din ako ng husto. Para akong nabunutan ng tinik. Hindi nga kayang gawin ni Yuri yun. Di sana wala nang pakialam si Yuri sa kanya kung V-card lang niya habol nito. Kaya lang yung itsura ni Freya habang sinasabi sa akin yun. Kita kong sobra siya ng nasaktan. Kaya imposibleng nagsisinungaling siya. Anong totoo? May itatanong ka pa? Napatingin ako kay Kiefer at napakamot sa batok ko. Ang lalim ng iniisip ko na wala. Sa loob kong magkasama kami. Kailangan na kasi nating bumalik sa site. Madilim na sabi niya sabay turo sa langit. Nga. Haba kasi ng usapan namin. Inabot na kami ng dilim. CJ. Balik na tayo. Aya ko sa kanya. Bago pa man ako makahakbang hinawakan na niya ang braso ko. Tinignan ko yun bago. Tumingin sa mukha niya. Nakangiti siya at pataas-taas ang kilay. Parang alam ko na yan. Mumuso siya at nakumpirma ang hinala ko. Nang hihingi ng kiss ang gago. Ayoko. Mabilis kong sagot. Bukas na lang gabi na. Agad siyang sumibangot at inis akong tinignan. Ang bilis niya nang magpalit ng expression. Andyan sila kuya, di ba? Baka bigla na lang pumunta dito yun. Mahuhuli tayo. Pagdadahilan. Fine. Inis na sagot niya at nauna pa naglakad sa akin. Natawa na lang ako. Kailangang kontrolado yan, masama kapag sobra-sobra baka maulit. Yung New Year anuhan. Kahit papano, nabawasan na yung isipin ko tungkol sa kanila ni Freya. Nasagot ang ilan sa mga tanong ko. Yung kay Yuri na lang ang gusto kong masagot. Alam kong may explanation din naman siya. Handa akong pakinggan yun. Malayo pa pero kita ko na ang liwanag ng bonfire at dinig ko na din ang ingay nila. Paglapit namin, nag-iinuman ang mga luko. Nagtatawanan at asaran. Panay naman ang kwento ni Sina, siya ng pinakamalakas ang boses sa lahat. Bangkang-bangka. JJ. Tawag sa akin ni Eman at lumapit. For you. Sabi habang pilit inaabot ang bote ng alak. Kahit nagtataka, kinuha ko yun at tinignan silang lahat. Hindi ko alam na may dala. Silang alak ay teka. Hindi sa amin to. Ito yung galing sa section itis. Luko talaga tong mga to. Kumain ka muna, Jay. Baka sikmurain ka niyan. Sabi ni David at inabutan ako ng plato na puno ng pulutan to Naku. Huwag niyong lasingin yan. Sigaw ni Edrix na may pag-aalala. Baka magtawag na naman ng demonyo sa apoy. Malakas na tawanan ang sinagot ng lahat habang nakatingin sa akin. Mga gagong to. Pagtawanan daw ba ko? Inirapan ko na lang sila at naghanap na lang nagpupwestuhan. Sana lang talaga wag akong malasing. Yari kayo sa akin.